Inihayag ng isang law professor na Korte Suprema pa rin na maaring magbigay ng pinal na interpretasyon sa kasalukuyang sigalot sa Senado hinggil sa usapin ng quorum, liderato at kung sino ang tunay na bumubuo na majority at minority block. Sa panayam ng Bomb Radyo Kawayan kay Atty. Randy Ariola, sinabi niyang nananatili mahalagang batayan ng kasong Avellino versus Cuenco sa pagtukoy kung may quorum nga sa Senado. Ayon sa kanya, sa naturang kaso ay kinilala ng Korte Suprema na hindi palaging ang kabuang bilang ng mga senador ang dapat pagbatayan kundi ang bilang ng mga miyembrong nasa saklaw ng kapangyarihan ng Senado upang mapadalo sa sesyon. Gayunman, may pagkakaiba ang sitwasyon noon at ang kasalukuyang kalagayan ng Senado. Anya, kailangan suriin kung ang mga senador na hindi nakadalo ay may tuturing pa rin nasa ilalim ng coercive powers ng Senado o hindi na. Pagdating naman sa usapin ng liderato na nanatili sa posisyon bilang Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano habang nagsisilbing pro tempore naman si Senator Sherwin Gatchalian. Sa usapin naman kung sino ang majority at minority block, sinabi ni Ariola na nagkakaroon ng kalituhan dahil sa parehong inaangkin na magkabilang kampo ang mayorya. Anya, maaring isang grupo ang may mas malaking bilang ng sumusuportang senador, ngunit iba naman ang kinikilalang opisyal na liderato ng kapulungan. Dahil sa magkakasulungat na interpretasyon, inaasahang magpapatuloy ang debate sa loob ng Senado habang hinihintay ang posibleng paglilinaw mula sa Korte Suprema. Samantala, maaring makaapekto naman sa kredibilidad ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng faction ni Acting Senate President Gatchalian ang pahayag ng dating Marines o mga dating Marines na nagsasangkot kay Senator Erwin Tulfo na tumanggap ng maleta mula sa flood control anomaly. Siya ring tatay yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee na hahawak sa investigasyon ng flood control. Maliban sa usaping politika, mas magkakaroon anya ng epekto sa ekonomiya ang kasalukuyang sigalot sa loob ng Senado. Ganitong bahagi ng pahayag ni Atty. Randy Ariola. An IDP na nagsabi, ito nag-spill why the opinion of the IDP holds great weight. Ang problema ay the last arbiter is still the Supreme Court. So, sasabihin ng Korte Suprema later kung ito ba ay talagang squarely papasok yung dun sa Avellino versus Cuenco case. Pero as of now, ang ating President ay yung pong Avellino versus Cuenco at sinasabi ng Avellino versus Cuenco, hindi yung total number ang pagbabasehan mo para ma-determine mo yung majority. Kasi ang pagbabasihan mo ay yung mga nandito na hindi beyond the coercive powers ng Senado. So doon sa Avellino versus Cuenco, inuulit natin ay 23 yung naging basehan at kaya naging yung 12 is a majority.